Mukha pong nagsisisi na po yung mga BBM senators dahil pinayagan nilang makalipat sa kanilang bakuran itong si Senator Chis Escudero, at siya yung naging dahilan para tuldukan nga po yung pinagtatalunan pong threshold pagdating nga po sa bilangan ng boto para po i-convict itong si Vice President Sara Duterte. Dahil dun sa unang araw nga po, di ba, tinapos na ni Chis Escudero yung pinagtatalunan at nanindigan nga siyang 16 na boto ang kailangan doon sa 24 senators na kabilang dito sa Senate. Ngayon, itong si Senator Ping Lacson, mukhang nautusan po siya ng kanyang amo at sinusubukan pong hilutin yung naging hatol o naging pagpapasya ni Chis Escudero dahil siya yung ginawang presiding officer eh. So wala sila magagawa doon dahil kung sino yung presiding officer, siya yung magdidesisyon kung paano tatakbo po yung impeachment trial. Dahil nga doon sinusubukan ni Ping Lacson na mahilot pa yung binitawan ni Chis Escudero na 16. So ito, panoorin po natin itong plano ni Senator Ping Lacson para po mapigilan ngayon 16 dahil kung yun po talaga ang susundin, masasabi na po natin tapos na po ang boxing ng impeachment. Pero gayon pa man, kailangan pa rin pong umusad dahil nga po nasimulan na at bahagi po talaga ito ng impeachment trial. So ito, panoorin po natin itong yung pagsubok po ni Ping Lacson na pigilan po or baguhin o baka sakaling mahilot nga niya na may na balik na rin ni Chis Escudero yung kanyang paninindigan pagdating nga po sa 16 na boto para po i-convict si Vice President Sara Duterte. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Mr. Senate President, Mr. Presiding Officer, Your Honors, just so it will be clear to our fellow senator judges, as well as the panel of prosecutors, the defense team, and the public in general, yesterday after your election as presiding officer, you delivered your opening statement, portions of which I will either quote or paraphrase as follows. You stated, the Constitution states that conviction can only happen with the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. And then you continued, with 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. However, you also made it clear that, and I quote, those who disagree have the right to go about it through a legal challenge, and should the Supreme Court, by virtue of its power of judicial review, render a different ruling on this question, the impeachment court shall faithfully abide by that ruling. Unquote. My point of inquiry, Mr. President, Mr. Presiding Officer, is this portion of your opening statement a matter of legal opinion on your part as presiding officer, or does it constitute a ruling by the impeachment court? If the response is, it is the latter, does this mean that this court, through the presiding officer, has raised the level of discourse to a justiciable issue or a dispute that the Supreme Court may have legal authority to settle and resolve, in case either one or both panels in front of us decide to exercise their right to challenge the said ruling, should they deem it as a grave abuse of discretion by this court? I submit, Your Honor. Dito kasi sinusubukan ni Ping Lacson na na baka sakaling, alam nyo yun, kasi hindi nila ine-expect yan na ganyan yung gagawin ni Chis Escudero. Kasi tandaan nyo, sila ngayon ang majority. Dapat kasi kung ikaw ang majority, kayo ang majority, kayo yung masusunod kung ano yung kung paano magiging takbo ng kumbaga kayo yung magmamando. Pero dahil sa ginawa nga rito ni Chis Escudero, parang bumaliktad. Kahit sila yung majority, sila yung magko-contest ngayon sa Supreme Court para doon sa sinabi ni Chis Escudero na 16 na boto ng lahat ng senador ang kailangan para po makonvict si Vice President Sara Duterte. Na ang inaasahan dapat nila ganito,
dapat ang mag-o-object diyan or magpupunta ng Supreme Court para i-challenge yan, dapat yung minority. Kasi kung gusto talaga ng majority, kung solid na solid sila, dapat nagawa nila yan na may ibaba nila yung 16. Kasi nga, di ba, bending the law yung kumbaga, yan yung nagiging battle cry nila ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos, bending the law. So, dapat dito, nabenda nila yung law dito dahil 13 sila Pero dahil nga sa ipinilit nila na si Chis Escudero ang maging presiding officer na dapat si Win Gatchalian na alam naman natin na hindi talaga kakayanin ni Win Gatchalian na mag-preside ng impeachment dahil hindi nga siya abogado at may hirapan nga siyang alam niyo yun pagdating sa mga legal term, 'di ba, mga legal battle, hindi siya marunong o hindi niya alam kung paano i-handle, talagang mahihirapan siya. Dahil sa hindi nila pinilit na si Kiko Pangilinan dahil siguro mahinang klaseng abogado nga rin dahil di naman trial lawyer yan. So, tinanggihan ni Kiko Pangilinan. So, nagkasundo sila na si Chis Escudero. Yun nga lang, nagkamali yata sila ng desisyon dahil bigla na lang tinuldukan nga ni Chis Escudero yung usapin ng threshold. At ngayon, nagkukumawag sila ngayon dahil nga yung prosecution ngayon parang tinatamad ng yung maglabas ng mga ebidensya, ng mga witness, dahil parang nagsasayang na lang sila ng effort nila dahil pagdating nga ng dulo, wala rin mangyayari dahil dadaanin pa rin niya sa butuhan. Hindi naman pag-uusapan na dyan kung ano yung merit ng kaso, yung bigat ng witness, ng mga ebidensya. Mababaliwala yan kasi numbers game na yan. Botohan na ng mga senador na So kung yun ang magbabasihan ni 16, so kahit pa gaano kalakas ang ebidensyang ilalabas dito ng prosecution, baliwala. Kasi nga, at the end of the day, botohan pa rin ang mangyayari and patatalo pa rin sila at madidismiss nga yung kaso dito ni BP Sara. So ito, panoorin po natin or pakinggan po natin dito yung naging sagot ni Chis Escudero dito sa inaangal ni Pampilo Lacson. The response of the presiding officer is in the affirmative. In fact, the journal that we just approved contains a similar inquiry by Senator Judge Cayetano yesterday when he inquired if it was the position and ruling of the presiding officer, and the presiding officer answered in the affirmative. So to clarify, yes, I believe it may be considered already as a justiciable controversy, although it is not for us to dictate that, but the courts, given that it is a ruling of the chair not objected to nor appealed by any member of this court, and therefore stands. Thank you for the clarification, Mr. Presiding Officer. Thank you. So yun po. Hindi na po nila nagawan, kumbaga rito, hindi na nila nabago yung pag-iisip ni Escudero. So nanindigan siya na 16 talaga yung magiging boto para nga po masipa, ma-convict itong si Vice President Sara Duterte. So kahit pa pagbalik-balik na rin po nila ngayon ang kanilang bolang kristal, kahit pa mamigay na sila rito ng mga malay-maleta, manakot sila ng mga senador, magpakulong pa sila ng maraming senador, wala na pong magagawa yun dahil 16 po ang kailangan nilang makuha ang boto na napaka-imposible na po na makuha nila dahil kung sa ngayon pangalan po na tinuldukan ni Escudero, 13 sila kasama doon si Escudero. So kung ibabawas nyo po siya dyan, di 12 na lang sila. Tapos ibawas mo pa yung si JBRC to. Kung paninindigan ni JBRC to yung kanyang binitawang statement na hindi siya pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So technically, nasa 11 na lang po yung boto na nasa majority. So si Villanueva dahil ngayon hudas, 'di ba? Naghuhudas 'yan. Possible pa yan na bumaliktad din. Baka pagdating ng botohan, bumoto yan ng against sa impeachment. So lalo na pong walang mangyayari sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero sabi nga nila bilog ang bola, antayin po natin hanggat di pa po pumipito yung kumbaga hindi pa nagbabaser yung yung tapos na yung hearing, hindi pa natin masasabi kung ano talaga ang kahinatnan ng impeachment na ito. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.